Doon po sa amin o Awit ng Pulubi by Zadmar Velasco, Dervan Cabinyan, and Nathaniel Doroni. Sa bayan ng San Roque, maganda, mainit at maaraw ang araw. Ang mga kubo ng nipa ay napapaligiran ng mga puno ng palma. Ang mausok na amoy mula sa nasusunog na kakahuyan ay nasa hangin. Nagtatawanan at nagkwekwentuhan ang mga tao at puno ng saya at kapayapaan ang buong bayan. May 4 na pulubi na naglalaro ng iba't ibang larong Pilipino. Araw-araw na magkasama na nagngangalang Manny, Marcos, Lenny at Sarah. Sino man sa bayan ang gustong makipaglaro sa sino man sa kanila dahil sa kanilang kapansanan. Si Marcos ay bulag, si Manny ay baldado, si Sarah ay pipe, bingi si Lenny. Isang araw, pagkatapos ng magandang araw na magkasama, naglakad pa uwi ang 4 na pulubi. Sa kanilang pag-uwi, nakakita sila ng malaking insekto na sumisira sa mga pananim. Nagtatakbuhan silang 4 sa paligid habang isisigaw sa kanilang nasaksihan. Dahil ang 4 na pulubi ay may kapansanan, humingi sila ng tulong sa kanilang mga kapitbahay at sumigaw. Ang aming mga pananim ay nasisira ng mga malalaking insekto. Nataranta at nataranta ang lahat ng tao sa bayan nang marinig nila ang balita, kaya't agad silang sumugod sa bukid. Nagmamadali ang mga tao sa field para alamin kung ano ang nangyayari. Lalaki umiyak. Nasira lahat ng mga pananim ko at hindi kami makakaligtas kung wala ang mga pananim na iyon. Sinubukan ng mga tao na alamin kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, hindi nila alam kung ano ang gagawin o kung paano mahuhuli ang mga insekto. Nang makita nila ang milyon-milyong malalaking insekto na lumilipad at gumagawa ng malakas na ingay, nagpasya ang 4 na pulubi na tulungan ang mga tao sa bayan upang patayin ang mga insekto. Humingi sila ng payo sa mga tao na sa bayan. Isang matalinong matandang babae ang nagsabi sa 4 na pulubi na hanapin ang matandang nakatira sa Malabon City na magaling pumatay ng mga insekto at gawing mantika. Medyo alanganin ang kanilang paglalakbay sa Malabon City dahil unang beses silang pumunta doon. Pagkatapos, sumakay sila ng jeep sa kanilang paglalakbay patungong Malabon City dahil mas mura ang pamasahe kaysa sa taxi na mas mahal sa sakay. Nag-aalala silang habang naglalakbay sa Malabon City at nawalan ng pag-asa dahil sa tingin nila ay imposibleng makahanap ng matandang lalaki na walang teknolohiyang kumukonekta sa iba. Pagdating nila sa destinasyon, hindi sila nagdalawang isip na magtanong sa mga tao sa paligid ng bayang iyon. Sa kalaunan, isang batang babae ang nakatayo sa tabi ng isang maliit na tindahan sa kanilang bayan ang nagsabi sa mga pulubi tungkol sa matanda at sinabing alam niya kung saan ito nakatira. Nagtanong si Manny at sinabing, Saan ko kaya makikita ang matandang lalaki na talagang mahusay na pumatay ng mga malaking insekto at gawing mantika? Nakatira siya sa labas ng bayan. ang sinagot ng isang babae. Bakit po? Talagang kailangan namin ang tulong niya dahil ang mga pananim sa aming bayan ay sinisira ng maraming kulisap. Sagot ni Manny. Naglakbay sila upang hanapin ang matanda at sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakad, narating nila ang kanyang bahay at namangha sila sa kanyang napakamaraming kalan na luwad at mga palayok. Nakita nila ang matanda na naglilinis at nag-aayos ng kanyang palayok sa harapan ng kanyang bahay. Tanong ni Manny. Ikaw ba ang taong magaling gawing langis ang mga insekto? Mula bata pa ako, tinuruan na ako ng iba't ibang paraan ng pagpatay at paggawa ng mga insekto na pantika at aking mga magulang. Sabi ng matanda sa 4 na pulubi. Pagkatapos, Kailangan ay hakbang-hakbang at hindi nawawala ang anumang mga hakbang upang magkaroon ng perpektong langis mula sa mga bag. Pwede mo ba kaming turuan kung paano pumatay at gawing langis ang mga bug? magalang na tanong ni Manny sa lalaki.
May mga kulisap na sumisira sa mga pananim sa ating bayan sa San Roque. Nakiramay ang matanda sa kanilang kwento dahil alam niya ang pakiramdam ng mawalan ng pananim. Naranasan niyang walang anuman noong bata pa siya at sinabing, Siyempre, gagawin ko. Ito ay isang madaling proseso lamang. matapos ang mga araw ng pag-aral kung paano gawing langis ang mga insekto, nagsimula ang 4 na pulubi sa kanilang paglalakbay pauwi. Matapos ang mahabang paglalakbay, inihanda ng 4 na pulubi ang kanilang kailangan at tumayo bilang mga pinuno upang iligtas ang kanilang bayan sa pamamagitan ng pagsasabi sa lahat ng dapat na gawin. Sinimulan ng 4 na magkakaibigan na ihanda sakalan na luwad at palayok na putik upang patayin ang mga insekto pagkatapos silang mahuli ng mga tao sa mga nayon. Nagbigay din sila ng payo sa mga tao kung paano mas madaling mahuli ang mga ito sa pamamagitan ng pag-iilaw sa isang makapal na kahoy at naglalabas ng makapal na usok upang patumbahin ang mga malaking insekto. Sa kabilang banda, nag-alala ang matanda sa 4 na pulubi at nagpasya na pumunta sa San Roque para tulungan sila. Pagdating niya, humanga siya sa ginawa nilang pagtulong sa mga tao sa kanilang bayan. Nakita niyang pinapatay ng 4 na pulubi ng mga insekto at ginawang mantika tulad ng itinuro niya sa kanila. Makalipas ang mga araw, nagmamadali ang mga tao sa San Roque na magtanim ng mas maraming pananim kaysa nawala sa kanila. Matapos gawing mantika ang lahat ng insekto, hiniling na matanda sa lalaki na 4 na pulubi na maimasahe kung saan bahagi sila may kapansanan. Pagkatapos noon, gumaling lahat ng 4 na pulubi na nagpabago sa buong buhay nila. Mula noon, pinangalan ng mga tao ang mga insekto, lamok sa Pilipino, at ginamit ang langis nito para sa pagpagaling at masahe.